I think yan yung talagang pinaka nakakaiyak sa akin. 3,000 katao ang sumakay sa eroplano para sa isang laban na hindi pa naman talaga umiiral. Walang tropeo na nakatayo And is when they play lupang hinirang or any ang taong pinagbibilhan nila ng tiket ay maglalaro sa court ng higit sa 20 minuto. Kaya bakit may maglalabas ng pera sa bangko, magsasacrifice ng isang araw ng bakasyon, at tawid ng karagatan, at upo sa stadium para lang manood ng isang practice session? Ang tanong na yan lang ay dapat nang magpatigil sa'yo dito. Dahil mas kakaiba ang sagot kaysa sa inaakala mo. At sa pagtatapos nito, maunawaan mo kung bakit ang mga lalaking nakatalo na ng mga Grand Slam champion ay sinasabi na ngayon ng malakas sa harap ng kamera na hindi na sila ang dahilan kung bakit sumisigaw ang mga tao. May iba na. Ang pangalan niya ay Alex. Tandaan mo ang pangalang iyan. Dahil sa loob ng 12 buwan, mula sa hindi kilala, naging imposibleng iwasan. At walang sinuman, hindi ang mga coach niya, hindi ang mga karibal niya, kahit ang mga organizer ng torneo, ang lubos na makapagpaliwanag kung paano nangyari ng ganito kabilis. Balikan natin. Hindi sa New York, hindi pa. Bumalik tayo sa bersyon ng Alex na halos walang makakakilala sa mundo ng sports. Hindi siya nagpupuno ng arena. Hindi siya trending. Ginagawa niya ang hindi magandang tingnan, ngunit hindi nakikitang trabaho ng bawat hindi pa kilalang atleta. Paghahabol ng wild card, paghahabol ng ranking, paghahanap ng pwesto sa mesa na tila ayaw ng magbukas. Kung sinabi mo sa kanya 1 taon na ang nakalipas na ang isang doubles exhibition na kinasasangkutan niya ay pupuno ng 23,000 upuan bago pa man magsimula ang totoong torneo, malamang tumawa lang siya at bumalik sa practice. Ganyan kagrabe ito. At nagsisimula ito sa lahat ng lugar sa Toronto. Walang nagmarka ng Toronto sa kalendaryo. Inaasahang isa lang itong routine stop, isa pang linya sa schedule, isang batang manlalaro na nagkakaroon ng karanasan laban sa mas malalaking pangalan. At saka nagsimulang mapuno ang mga upuan sa paraang walang nagplano. Mga bandila na walang kinalaman sa Canada. Mga chant na walang kinalaman sa home crowd. Mga kulay na nagsasabi sa'yo kung nasaan talaga ang puso ng mga taong ito. 12,000 at patuloy pang umaakyat sa bawat round. Heto ang bahaging dapat magpakilabot sa'yo. Sanay naturuan ang mga tennis crowd na manahimik. Palakpakan sa pagitan ng puntos, katahimikan habang nagpapatuloy ang rally. Etiquette na parang sa golf. Pero sa paligid ni Alex, nagsimulang matunaw ang hindi nakasulat na alituntuning yan. Nabasag ang katahimikan. Lumakas, naging mas kakaiba at mas personal ang ingay. Parang maririnig mo sa isang football match, hindi sa tennis court. At napansin ito ni Alex. Naramdaman niya ito bago pa man ito opisyal na iulat ng sinuman. Pero heto ang twist na walang nakakita. Hindi ang Toronto ang peak. Ang Toronto ang babala. Dahil iba ang crowd na lalabas para sa isang underdog. Ibang-iba ang crowd na lalabas para sa isang panalo. Kaya naging ang totoong tanong, ano ang mangyayari sa sandaling simulan na niyang talunin ang mga manlalarong dapat sana'y matatalo siya? Ibinigay ng Washington ang sagot at sumabog ang lahat. Hindi magandang ron, hindi kagalang-galang na finish. Isang titulo ang una niya. At hindi niya ito napanalunan laban sa isang walang pangalan. Napanalunan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatumba sa isang top 3 player sa planeta. Live, sa harap ng crowd na naniwala sa kanya bago pa man magkaroon ng anumang patunay na dapat paniwalaan. Ngayon ay mayroon ng patunay. Ngayon lumipat ang kwento mula sa pag-asa patungo sa ebidensya. At binabago ng ebidensya ang mga tao. Binabago nito ang mga inaasahan. Bago ang Washington, simple ang tanong na lumulutang sa mga locker room. Kaya ba niyang makipagsabayan? Pagkatapos ng Washington, bumigat ang tanong. Hanggang saan ba talaga ito makakarating? At para sa mga manlalarong sapat na malas na makakuha ng draw laban sa kanya, mas hindi komportabling tanong ang nagsimulang mabuo sa kanilang mga isipan. Ano ang pakiramdam na lumakad sa court habang alam mong napagdesisyonan na ng libo-libong estranghero na ikaw ang kontrabida sa kwento ng iba? Isang kalaban, isang batikang propesyonal na nakaharap na ng mga hostile crowd, ang umamin ng isang bihirang bagay. Hindi lang malakas ang ingay. Nakakalito ito. Nababaluktot nito ang sikolohiya ng mismong laban.
Bawat malaking punto ay nagpapasabog ng isang alon ng tunog. Tumigil ang pag-iral ng neutral ground. At heto ang bahaging nagpapahirap sa pagkategorya nito. Kahit ang mga manlalarong dinudurog ng ingay ay umamin na may magnetikong bagay dito. May isang bagay na halos kasiya siya. Parang nahuli sa isang bagyong hindi mo maiwasang igalang. Hindi na nagmamasid ang mga tagahanga. Naging bahagi na sila ng scoreboard. Pero sandali lang. Dahil sa mismong sandaling parang papunta na ang kwento sa isang hindi mapipigilang pag-akyat, may nangyaring dapat sanang nagwakas sa buong fenomenon. Cincinnati. Third round. Isang brutal na marathon na laban na lumilipat-lipat hanggang sa nilamon ng gabi ang orasan. At natalo siya. Wala na ang momentum. Tapos na ang kwento, tama? Karaniwang inaalis ng isang talunang manlalaro ang stadium sa loob ng ilang minuto. Tinitignan ng mga tao ang kanilang mga phone, kukunin ang kanilang mga jacket, aagaw sa trapiko sa parking lot. Iyan ang karaniwang nangyayari. Hindi iyan ang nangyari dito. Nanatili sila. Lagpas hating gabi, nanatili sila. Nakataas pa rin ang mga bandila sa isang gusaling may bawat lohikal na dahilan upang kalahating walang laman. Bawat pagbawi niya ng isang puntos sa isang labang hindi na niya posibleng panalunin, kumikilos ang crowd na parang maaaring isulat muli ang buong resulta sa pamamagitan lamang ng ingay. Hindi ito kaya. Alam nilang hindi ito kaya. At nanatili pa rin sila. Isipin mo iyan saglit. Dahil ito ang sandaling tumigil ang kwento sa pagiging tungkol sa pananalo at tahimik na naging tungkol sa isang bagay na mas mapanganib para sa bawat susunod na kalaban. Ang katapatan. Ang crowd na lumalabas lamang kapag nanalo ka ay crowd ng mga fair weather admire. Ang crowd na nananatili kapag talo ka, lalim ng gabi, nanonood ng labang alam na nilang talo na. Hindi na iyan fan base. Attachment na iyan. Identidad na iyan. Hindi nila sinusubaybayan ang scoreline. Siya ang sinusubaybayan nila. At kapag umiral na ang bond na iyan, hindi ito lumiliit sa susunod na mas lalong lumiliwanag ang mga ilaw. Lumalaki ito, na nagdadala sa atin sa lugar kung saan laging patungo ang lahat nito, aminin man o hindi ng sinuman. New York. Flushing Meadows. Ang pinakamalakas, pinaka-hindi mapagpatawad na entablado sa esport. At sa pagkakataong ito, hindi magalang na naghintay ang fenomenon para magsimula ang maindraw. Dumating ito ng maaga, hindi inanyayahan, napakalaki, sa isang dapat sanang low-stakes na exhibition. 23,000 upuan. Hindi halos puno. Hindi ka mangha-manghang puno. Lubos, walang duda na puno. Ang uri ng crowd na inaasahan mo para sa final, hindi para sa warm-up. At muli, yumuko ang gravity ng buong gusali patungo sa isang 21 taong gulang na, isang taon ang nakalipas, ay nakikipaglaban pa lang para makapasok sa mga kwarto. Ito. Pero may dagdag na layer ng tensyon ang labang ito, may personal na bagay na nakabaon sa ilalim ng spectacle. Ang kalaban niya sa kabilang net ay nakatalo na sa kanya ng 2 beses. 2 beses. Hindi istatistika, isang utang. Isang hindi tapos na negosyong nakaupo sa likuran ng kanyang isip tuwing pinapabounce niya ang bola bago mag-serve. Kaya hindi lang ito pagsubok kung maisasalin ba sa isang totoong bagay sa Grand Slam stage ang enerhiya ng crowd. Ito ay pagkakataon upang burahin ang isang multo. At sa harap ng isang sold-out na bahay na may pigil na hininga, ginawa niya ng eksakto iyan. Nanalo siya. Ganoon na lang, hindi na naging kwento ang 2 masakit na pagkatalo. Naging kasaysayan na sila, nakabaon sa ilalim ng isang nakabibinging sigaw na hindi tunog ng reaksyon sa isang exhibition. Parang reaksyon ito sa isang bagay na naayos na, isang personal na bagay, isang bagay na dinala ng crowd kasabay niya sa buong panahon. At iyan ang sandaling naging masyadong halata ang pattern para ipaliwanag na coincidence na lang. Inihayag ito ng Toronto. Pinalakas ito ng Washington. Sinubukan ng Cincinnati ang mga limitasyon nito. Kinumpirma ng New York na totoo ito, permanente at patuloy na lumalaki. Pero heto ang tanong na halos walang nag-isip itanong hanggang sa mismong sandaling ito. Ano ang pakiramdam na tumayo ng 2 talampakan ang layo sa isang tao, habang ang buong stadium ay sa kanya at hindi sayo? Dahil hindi nag-iisa si Alex doon. May doubles partner siya,
at hindi ito isang hindi pa napatunayang rookie na naka-ride shotgun. Ito ay isang established, decorated na profesional, isang dating Grand Slam semifinalist, isang Olympic medalist, isang taong, sa papel, dapat sana ang mas malaking pangalan sa partnership na iyan, ang nakakahatak ng mga mata, ang dahilan ng pagpunta ng mga crowd. Sa halip, may sinabi siyang halos hindi inaamin ng malakas ng sinuman sa isang individual na esport. Hindi siya ang lumilikha ng kuryente sa gusaling iyan. Nakatayo siya sa loob ng bagyo ng iba, sinusubukan lang na makasabay. Isipin mo kung gaano ito kabaligtad. Umaandar ang tennis sa ego, sa rankings, sa mga resume na nakatambak na parang armor. At heto ang isang decorated na veterano na mahalagang ibinibigay ang atmosphere sa isang 21 taong gulang na partner dahil nasaksihan na niya ang nangyari sa Canada, naramdaman na niyang nanginginig ang mga pader, at alam niyang pagpasok sa New York na hindi lang bumabalik ang bagyo. Bumabalik ito ng mas malaki at walang mapagtataguan dito. Mas mahalaga ang pag-aming iyan kaysa sa inaakala ng mga tao dahil pinapatunayan nito na hindi na nakakulong ang bagay na ito kay Alex lamang. Nararamdaman ito ng mga kalaban. Nararamdaman ito ng mga teammate. Nararamdaman ito ng mga broadcaster. Nararamdaman ito ng mga tournament director na tahimik na muling kinukwenta ang mga court assignment. At sa isang lugar sa ilalim ng lahat ng ito, kailangan din itong maramdaman ni Alex, araw-araw, sa paraang hindi kailanman lumalabas sa stat sheet. May salita para sa kung ano ang nabubuo sa ilalim ng kasikatan na tulad nito at hindi ito excitement. Ito ay bigat. Direktang napag-usapan ni Alex ang bigat na iyan at hindi ito ang ordinaryong pre-match nerves na kinakaharap ng bawat atleta. May mas mabigat pa rito. May mas kakaiba pa. Ang presyon ng pag-alam na binalot ng libo-libong tao ang kanilang pagmamalaki, ang kanilang identidad, ang kanilang emosyonal na martes ng gabi. Sa kung mananalo ka o matatalo sa isang tennis match na hindi mo naman hiniling na pakialaman ng ganito kalalim. Isipin mo, lalabas ka para mag-serve, at ang unang makikita mo ay hindi ang Vaseline. Isang pader ng mga kulay ng iyong bansa ang nakatingin pabalik sa iyo. Naririnig mo ang sariling pangalan na sinisigaw bago pa man mahampas ang unang bola. Alam mo nang may lubos na katiyakan na ang isang malinis na winner ay mag-trigger ng pagsabog. At ang isang unforced error ay dadapo sa libo-libong tao na desperado, masakit na gustong magtagumpay ka. Hindi iyan ordinaryong presyon. Iyan ay pagmamahal na ginawang sandata tungo sa expectation, nilayan man ito ng sinuman o hindi. At heto ang kontradiksyon na nagpapahirap sa kwentong ito na patagin tungo sa isang simpleng bagay. Inilarawan ni Alex ang eksaktong pakiramdam na ito bilang mabigat at sa halos parehong hininga, bilang masaya, magulo, surreal, napakalaki. Sa pinakamabuti at pinakamasamang kahulugan ng sabay. Totoo ang dalawang bagay ng sabay at ang tensyong iyan, ang pagtangging maging isang malinis na emosyon ay eksaktong dahilan kung bakit patuloy na binabalikan ng mga tao ang kwentong ito. Dahil ang parehong ingay ng crowd na nag-aangat sa kanya sa mga sandaling hindi niya maabot ng mag-isa ay ang parehong ingay ng crowd na balang araw ay maaaring dumurog sa kanya kung darating ang isang pagkatalo sa maling oras. Sa maling entablado. Sa harap ng maling dami ng pag-asa. Na nangangahulugang ang totoong kwento mula rito pasulong ay hindi na talaga tungkol sa mga tagahanga. Tungkol ito sa kung kaya ba niyang kontrolin ang mismong bagay na kanyang itinayo. Dahil sa bandang huli, ang suporta ay nagiging expectation, at ang expectation ay nagiging sarili nitong kalaban. Isang kalaban na hindi lumalabas sa bracket at hindi maaaring scout sa pelikula. Malinaw nang sinabi ito ng mga dating doubles legend, mga manlalarong gumugol ng mga dekada sa pagbabasa ng momentum sa loob ng mga punong arena. Ang pagtalo sa kanya ngayon ay hindi lang tungkol sa pagtalo sa kanyang forehand o sa kanyang return of serve. Tungkol ito sa pag-survive sa environment na dala niya papasok sa court. Isang environment na nagpaparusa sa mga kalaban sa psikolohikal na paraan bago pa man magsimulang humigpit ang laban. Ano ang mangyayari sa sandaling tumama ang isang kalaban ng malinis na winner at naging patay-tahimik ang buong gusali? Ano ang mangyayari sa segundong manalo siya ng isang magaspang, pinagtatalo ng puntos at 20,000 tao ang sumabog ng sabay-sabay? Ano ang mangyayari sa mga huling nakasusuffocate na sandali ng isang magkalapit na laban, kapag ang isang manlalaro ay desperadong nangangailangan ng katahimikan at ang isa ay may buong stadium na nagbibigay ng oxygen?
Sa puntong iyan, hindi ka na naglalaro kay Alex lamang. Naglalaro ka na sa loob ng isang atmosphere na sa kanya. Isang atmosphere na hindi mo kayang sanayin, hindi mo kayang isimulete, at hindi mo kayang patahimikin. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit lumalaban ang fenomeno na ito sa madaling masukat. Masusukat ang rankings. Mabibilang ang mga titulo. Maaaring i-print sa ulat kinaumagahan ang mga numero ng attendance. Pero paano mo lalagyan ng numero ang psychological gut punch ng pagpasok sa stadium at agad na mapagtanto na ang emosyonal na momentum ay sa taong nasa kabilang net na? Hindi mo ma-chart yan. Hindi mo ma-graph. Pero mararamdaman ito kaagad ng bawat taong tumayo sa basilin laban sa kanya, sa kanilang dibdib. At ang timing ng lahat ng ito ay nagpapahirap pa lalo na iwaksi ito bilang ingay lamang dahil ang mga resulta ay umaakyat kasabay ng mga crowd, hindi nahuli sa kanila. Isang career high na ranking sa loob ng top 20. 7 panalo laban sa mga top 10 na kalaban sa isang season. Isang malalim, nagpapahayag na ron sa Wimbledon. Isang unang tour level na titulo na napanalunan sa pamamagitan ng pagtalo sa elite na kompetisyon, hindi basta nadulas papasok dito. Hindi ito isang gawang storyline na inaalalayan lamang ng hype. Hindi na sumisigaw ang mga tagahanga para sa isang pangako. Tumutugon na sila sa patunay, sariwang patunay, na inihahatid torneo pagkatapos ng torneo. Bawat resulta ay nagdaragdag ng mas maraming gatong sa apoy na mukhang hindi na makontrol. At ngayon, ang lahat ng momentum na iyan ay direktang papasok sa pinakamalakas na kwarto sa esport, ang ATP Open, ang pinakamalaking entablado na mayaalok ng tennis, puno ng mga dating world number 1, mga Grand Slam champion. Mga paborito ng home crowd na Amerikano na, sa bawat lohikal na sukat, ay dapat sila mismo ang sumisipsip ng spotlight. At kahit papaano, paulit-ulit, patuloy na dumudulas ang spotlight na iyan, lumilihis patungo sa isang 21 taong gulang na noong nakaraang taon sa panahong ito ay nakikipaglaban para sa mga wild card. Iyan ang totoong pagbabagong nangyayari dito at madaling makaligtaan kung nanonood ka lang ng scoreboard. Hindi lang ito na bumuti siya. Maraming manlalaro ang bumubuti. Ito ay na nagsimulang asahan ng mga tao, sa publiko, ng malakas, na maging mas mahusay siya, na may libu-libong dolyar na nagastos na sa mga plane ticket para sa expectation na iyan. Ang isang expectation, totoong expectation, ay isa sa mga pinakamapanganib na puwersa sa sports, dahil walang kahirap-hirap ang suporta sa panahon ng winning streak. Kahit sino ay maaaring sumigaw kapag pabor na sa kanila ang resulta. Ang totoong pagsubok, ang isang talagang naghahayag ng isang bagay, ay dumarating sa sandaling hindi na nangyayari ang mga bagay ayon sa plano. Kapag nadulas ang unang set, kapag sa wakas ay nalutas ng isang kalaban ang puzzle na hindi nalutas ng lahat sa buong taon. Kapag humigpit ang iskor at lumipat ang enerhiya ng crowd mula sa pagdiriwang tungo sa isang bagay na mas malapit sa pigil na hininga, nanonood, naghihintay, tahimik na nakikiusap. Iyan ang sandaling magtutukoy ng kung ano man ang susunod dahil pinipilit nito ang isang tanong na walang ranking, walang seed number, walang highlight reel ang makakasagot ng maaga. Kaya ba niyang dalhin ang crowd na iyan nang hindi hinahayaang siya ang dalhin ng crowd? Kaya ba niyang gamitin ang 20,000 estranghero bilang gatong nang hindi kailanman nakulong sa ilalim ng bigat ng kung ano ang inaasahan nilang ihatid niya? Kaya ba niyang manatili sa ilalim ng lahat ng ito bilang parehong walang sawang manlalaro na minsang kailangang lumaban ng buong lakas para lang makakuha ng pwesto sa mesang ito? Ngayong libo-libong tao ang humihingi na gumawa siya ng isang pambihirang bagay kapag inuutos, wala pang nakakaalam ng sagot. Hindi ang mga coach niya. Hindi ang mga karibal niya. Hindi ang mga analyst na binubuwag ang bawat laban, frame. At ang kawalan ng katiyakan na iyan, ang lubos na kawalan ng garantisadong wakas, ay eksaktong dahilan kung bakit tumatangging manatiling tahimik ang kwentong ito. Hindi ito isang retrospective tungkol sa isang superstar na magiliw na lumingon sa sandaling nagtagumpay siya. Nangyayari ito sa real time, hindi tapos, hindi nalutas, live. Patuloy na lumalaki ang mga crowd. Patuloy na bumibigat ang mga expectation. Patuloy na lumiliwanag ang mga entablado. At bawat torneo ay may dalang totoong posibilidad na isulat muli ang buong narrative na ito magdamag sa alinmang direksyon. Baka manalo siya muli at lumaki ang fenomeno ng lampas sa anumang nakita ng tennis mula sa isang